Sir, pwede niyo po ba ipakilala yung sarili niyo sa mga butante? Ako po si Greco Banta Bellica. Ako po ay tapos sa postgraduate studies ko on International Trade and Commerce sa University of California sa Berkeley sa Amerika. Natapos ko rin po ang aking bachelor's degree on Marketing and Management sa Beta College. Ako po ay anak ni Undersecretary and former Commissioner Greco Butch Bellica at si Dr. Carmelita Banta Bellica ng Department of Health Rehabilitation Center. Ako rin po ay dating konsyal ng Siyudad ng Manila. And I chaired the Committee on Police, Peace and Order, Fire and Public Safety, and the Committee on Economic Development. Sa Lukuyan, ako po ang Executive Director ng Contra Droga Stimulus Program that we have been doing for 3 years together with the Dangerous Drugs Board of PIDEA. We have been going around the Philippines and helping the local governments at to the barangay level, the schools, para po i-organize at iayos ang kontra-droga program nila sa lalo-lalo na sa mga kabataan. I'm also the president of the Sure Change Agent, which is involved in teaching young people and hopefully leaders on the biblical principles of civil government. Mga isang mas maliit at mas maliit na pamahalaan na babagay dito sa ating bayan at ang ako rin po ay President in Sure Change Agent. Yeah. I'm involved in real estate development, construction, and trade, both international and local trade. And I'm also an ordained minister of the gospel. Sir, kung kayo po ay palaring manalo sa Senado, ano po ba yung mga programa at platforms ninyo ipapatupad? Unang-una po, flat tax. Masyado na po malaki ang kinikuhang buwis sa ating pamahalaan. 50 to 70% of what we make napupunta lang po sa buwis. Ang aming proposal ay flat tax of not more than 10% of net income, both sa personal at corporate na kinikita. Ito po ay ginagawa na sa 43 bansa sa buong mundo. At ang lahat ng pinakamauunlad na bansa sa buong mundo ay naka-flat tax na halos lahat. Namely, Singapore, Hong Kong, China, Russia, Netherlands, almost all Europe and some part of the States is in flat tax. Pag tayo po ay nag-flat tax, bababa lahat ang presyo ng bilihin, bababa ang kuryente, LPG, gasolina, pamasahe. Lalaki naman po ang take-home pay, lalaki rin ang kita ng mga negosyante, lalaki rin po ang dadami ang kapital ng taong bayan para makapagsayo ng mga sarili nilang hanap buhay. Pag ito po ay nangyari, ma-address ang ating unemployment dahil lahat ay magkakatrabaho. Hindi po totoo na wala tayong magagawa para ibaba at kontrolin ang gasolina at ang kuryente. 50% ng binabayaran natin sa kuryente, yung mga buwis at nakatagong buwis. Kaya kung atin po ibaba, simple lang, ibababa natin ang buwis. Across the board, wala ng tax, isa na lang, flat tax. Alinsunod sa biblical principle po ng ikapu. Ang ikalawa po, aming pong paniniwala ng isang mas maliit at mas comprehensive na sistema ng pamahalaan ay makakabuti sa lahat sa ating bayan. Sabihin, kailangan po natin bawasan ang kapangyarihan ng mga pamahalaan at tunay na i-decentralize ang government at ang polisyon. Hindi po ma-solve ang peace and order problem natin dito sa Pilipinas o hindi natin mahuli ang mga sindikato ng droga, whipping, gambling, street crimes. Hindi po natin ma-solve yan dahil sentralisado ang ating pulis at sentralisado ang ating pamahalaan. Yan din po ang dahilan kung bakit kung bakit ang political dynasties masyadong rampant dito sa Pilipinas because of a centralized government. Kung i-decentralize po natin ang pamahalaan at i-localize natin tunay, mas mabilis ma-aasenso ang bayan-bayan.
by nature, ang Pilipinas po is an archipelago. Therefore, bakit lahat na lang ng kinukolekta ng isang local government? For example, kinukuha lahat ng national government para lang ibalik sa kanila ng utay-utay. Palagay ko po, mas makakabuti sa lahat ng local government kung parang federalist ang ating sistema at localized dahil ang bawat local government magkakaroon ng pagkakataon, pakinabangan yung kanilang yung kanilang pinagtatrabahuan. And then, sila na lang po magta-transfer o mag-remit ng portion o ng hati o share ng national government na hindi dapat lalaki sa 10%. Number one, why? Because ang accountability po ng pamahalaan directly nasa tao at ang local government units po ang direktang accountable sa tao. Ang mga senador, presidente, vice president, hindi na ho naaabot na isang normal na isang ordinaryong mamamayan. Pero yung kanilang mga barangay chairman, yung kanilang mga mayor, governors, at mga konsihal at vice mayor, yun naaabot nila. Therefore, ang response has to be quicker and ang bulto at ang hawak na pondo at administrative powers ng local government kailangan po natin palayain. Gusto ko pong palakasin at ipasuhin ang sistema ng ang local government. Ngayon, to this day, bakit po ba ang isang locally elected, ang elected person in authority, binoto ng tao, sinususpende ng isang agent of persons in authority? Ito pong sistema nito ay nagdudulot ng control ng national government sa local government. Kaya rin po napakahirap ng ating bayan at napakahirap magsimula ng hanap buhay dito sa ating bayan. Dahil po ang lahat po ng hanap buhay dito, lahat po ng resources, hawak lahat ng national government. Talagay ko po ang resources at ang ekonomiya o merkado hindi dapat pinakikialaman ng pamahalaan. Dapat malaya ang tao magtrabaho, maghanap buhay, at meron siyang oportunidad dahil meron siyang kapital. Pangatlo, talagay ko po ang lupa at ang resources. Mas magandang hawak po yan ng tao. Ang lupa po dito sa Pilipinas, walang may-ari maliban sa pamahalaan. Pati ang lupang binili mo, binabayaran mo pa sa kanila taon-taon. Pag hindi mo binayaran, kukunin nila sa ito. Binili mo yon. So meaning, hindi sa'yo yon. Para ka lang umuupa sa kanila. Yan po ang dahilan kung bakit dito sa Pilipinas, ang lawak-lawak po ng lupa, lupain, tubig, ang lawak-lawak, ang dami-daming natural resources. Pero ang mga tao puro walang lupa. E bago po magkaroon ng Republic of the Philippines, nandiyan na yung lupa yan. Kaya during the times of the wealthiest Muslim traders in the Philippines, sila Maraos Leman, they're very wealthy dahil napapakanabangan nila natural resources na meron dito ang bibigay to trade with China, bibigay to trade with the world. Kaya nung pumunta rito, mating yung mga Kastila dito, ang in-establish na kagad nilang administrative capital sa Intramuros because business was here. But since the government started a centralized system, pati ang lahat po, pati yung port na yan, yung port na sarap ng Intramuros natin, ang pinakamaraming mahihirap at squatter, dyan po nakatira ng buong Pilipinas, dyan po matatagpuan. Samantalang yan ang pinakamayamang lugar dati ng Pilipinas. And anywhere you go around the world, makikita nyo po the highest piece, the most expensive piece of property is always those that front the water and the beach. So, bakit dito sa Pilipinas, ang lahat ng pinakamahihirap na mga squatter or informal settlers nandito sila? It's because simply, the government has taken control of the industry and the economy and the market available for Filipinos. Ang paniwala ko po, ang lupa, hindi para sa gobyerno. Lupa para sa tao. Pag ang lupa, ipinamahagi natin sa mga tao na mag-aalaga nito, huwag lang sisirain. Palagay ko dapat pwede nilang pakinabangan. Wala nang squatter na natitira dito sa ating bayan. At tayo mga kabataan o tayo mga magulang, hindi nag-aalala na pag tayo namatay, baka magutom ang ating pamilya. Bakit? Mayroon lupa. Matutunan mo magtanim, matutunan mo mag-construct, sigurado ka na hindi magugutom magkakaroon ng trabaho. Pang-apat,
ang nagpapahirap po dito sa ating pamahalaan, kasi dito po sa ating merkado, kaya hirap na hirap at sikil na sikil ang ating merkado, ang negosyo dito. Dahil pati ang monetary policies, kinontrol na rin ng monetary board at Central Bank. Sa ibang bansa po, kung pumunta kayo ron, bakit madaling ma-access ang tao? Kasi libre at merong credit facilities ang bawat nagtatrabaho. If you have a good business proposal, if you have collateral and you can prove that you have a good business, pahiraming ka ng bangko. Dito, because merong monetary policy making board, kaibigan mo na ang bangko, hindi ka pa makahiram ng pera para makapagnegosyo. Kahit set up na yung buyer, set up na yung seller, mag-trade ka na lang, kikita ka na. Kung meron ka ng buyer, meron ka ng na-develop na property, kailangan mo na lang accounting capital para makapag-umpisa. Hindi mo kayo makakapag-umpisa. Bakit? Ang unang policy hingin sa'yo, hihingan ka ng 3 years ITR. Kung nag-uumpisa ka pa lang, saan ka kukuha ng ITR? Kaya hindi ka na makakapag-umpisa. It's impossible for young men like me and like you na makapag-umpisa ng sarili negosyo. Because the policy is a tailored fit. It's a policy, the policy making board has tailored fit its policies. Doon na rin po sa mga naghahanap buhay na. Hindi po ganyan ang sistema sa ibang bansa. Ang nagpapahirap po sa ating bayan, sistema at polisiya. Yan po ang dahilan kung bakit napili kong kumandidato bilang senador. Bilang pong local official, whether you're a mayor, a congressman, or not a congressman, a mayor, a city councilor, vice mayor, or even if you are a president. Maliban, baguhin niyo po ang sistema ng bansa. Baguhin niyo ang sistema at kalakaran sa bansa. Sa pagbabago ng batas, wala akong pagbabago mangyayari. Kailangan baguhin ay ang sistema at batas para magbago ang kalakaran dito po sa atin. Masosolve po, mas magiging mapayapa at ligtas ang ating pamayanan kung desentralisado ang pulis at local authorities. Dahil yung mga bayan o yung mga probinsya at syudad na ayaw naman talaga ng droga, pwede. Pagka desentralisado at hawak ng local government to hire and to fire the police officer, hindi papasok kung ayaw talaga na. Kung gusto nila, sigurado papasok. Now, with the decentralized system of police, makiklear mo kagad at magiging malinaw ang playing field kung sino ang mga local officials na gusto ng weteng, gusto ng droga, dahil doon proliferated sa kanila. Pero hindi na sila makakatawid sa ibang probinsya. Dahil kung ayaw ng governor or mayor doon, hindi sila papapasokin doon dahil huhulihin yung mga pulis. Bakit po sinasabi ko pulis? Ayusin ang struktura ng centralized police. Dahil po, wala naman pong sindikato anywhere in the world na hindi konektado sa police. Lahat back up ng police. Ngayon, hindi man tumatanggap yung sa taas. Pero dahil sentralisado sila, meron kang mapupuntahan para yan. Pag dinicentralize niyo po yan, wala nang gano'n. Makiklear ngayon ng national government, okay, itong probinsyang ito, yan ang gusto, kaya nandiyan. May plano ba kayo sa lugar? Sa areas na? Palakasin po ipasuhin at palakasin ang local government autonomy and devolution of powers. Hindi po totoo at hindi material ang pagkakadevolve ng kapangyarihan ng local government. Bakit? Dahil ang pondo ng local government, lahat hawak ng central government. Pagkatapos kolektahan ang real property tax, kinukuha po lahat yan ng national government. So, ibig sabihin, hindi po nila hawak ang pera nila. As uunti-untiin po sila dyan. Kaya pag pasa sa kanila, may bawas na. At ang hatian po dyan hanggang ngayon is 60-40. Pag in-implement po natin ang principle ng flat tax sa ating number one advocacy, flat tax or flat rate, not more than 10%, isang klase, pinakasimple at pinakamababang sistema ng buwis na pwede natin gawin dito sa ating bayan. Yan po tinatawag na flat tax. You will apply that principles kaagad
kaagad, overnight, ang lahat ng local government offices, municipal or city, and provinces, doble po kaagad ang budget. So the province is receiving 700 to 700 million to 1 billion pesos for their operations. 2 billion po kaagad yan dahil 10% na lang bibigay mo sa national government. Bakit? Konti lang naman ang national government. The decentralized system of government can also very well apply sa election. Kaya po, ang gulo-gulo ng election natin. Tatakbo kang senador, hindi ka manalo, maliban ikaw ay artista. O parang sisikat na artista. Kaya ang gastos mo dapat milyon-milyon. Kaya babawiin at babawiin talaga ng mga nangangandidato yan dahil they're willing to spend 100 million, 200 million pesos or a billion pesos just to win a senatorial election. Why? Dahil kayang-kayang bawiin pag nakaupo na. But a decentralized and localized system of election, hindi mo papasok yan. Bakit? Ang isang loko-loko sa isang komunidad, hindi mananalo sa kanyang komunidad. Dahil alam ng lahat, loko-loko yan standby yan, wala naman yan. So, ang mananalo ron will be the best, most trusted, and wisest guys in the place. And then, pag yan po ay, and then you will have a forum or a plenary full of the best people of the communities. Sila na lang ang dapat nag-aalalan kung sino sa kanila mga magiging national officers, sino sa kanila magiging mga local leaders nila. Yan sa ganyang paraan, hindi mananalo po yung mga sikat ka lang. You have to know something, you have to be very good, you have to be trusted, and you have to be known in your community and known to the country that you are able to function and you know what to do. Clearly ma-define din po dyan ang partido at ang paniniwala at hindi magiging personality based ang ating eleksyon. Magiging advocacy based. Dahil, gaya ngayon, we have two major parties na para naman nagkawalize na rin lang, wala na nagkukontrahan. Kaya pag pinakinggan niyo po ang kanilang mga programa, everybody's talking about the same thing. Everybody's talking about more government programs that will talk about getting more taxes. Wala pong kandidato na narinig ko na nagsabi, ibaba natin ang buwis, simplehan lang natin, paliitin natin ang pamahalaan, alisin natin ang sistema ng PIDAF. Alam niyo po yung PIDAF na yan, bawal nung una yan. Kahit sa banal na kasulatan, bawal po yan. Sabi ng banal na kasulatan, huwag ka raw magpapayaman sa pwesto mo. Pero yung PIDAF po na yan, parang binabudgetan mo yung sarili mo. Why does the president need a 60 billion peso yearly PIDAF or discretionary account? 60 billion pesos. Why would a senator need 250 million pesos in his office every year? Why will a congressman need 70 to 50 million, 120 million pesos? Tapos pagbaba, mula sa taas, 60 million to 150 million sa Senate, 70 to 150, 120 sa Congress. So, pagdating po sa banyan, barya-barya na naman. So, ano sasabihin? Hindi, marami naman mga opisyal. Marami mga opisyal na gumagamit tamang PIDAF, salamat. Pero, marami din na hindi. And the only way to really solve the problem is to take the money out of the office. Ilagay po yan, doon lang sa mga executive branch. Makikita po natin na mababawasan. Simply by the process of the decentralization, mababawasan po ang mga diwali sa atin. Pamahalaan. Sir, meron mo pa kayong program para sa kabataan? Yes, sir. Ating po lahat nasa public school. Paano sila? I think everyone is entitled to the best education available in this country. I have not seen a public school better than any private school here in the Philippines. Not even the University of the Philippines can say that he has tatalunin niya ang Ateneo, Lasal, San Beda, UST, at
tatambakan niya. I think they're all good. Magkakapantay po sila lahat. Pero paano po yung mga estudyante na hindi naman papasa sa university? Paano po yung mga estudyante na hindi naman makakabayad sa mga mamahaling private school? So, will they settle for sa mahihina klaseng eskwelahan? Palagay ko hindi mo dapat magpatuloy. So, we need quality education. How do we do it? Instead of continuously putting money on public universities, at palaki natin ang public school system, na obviously is not performing as well as private school system, as the private school system. Palagay ko po, dapat maglagay tayo ng pondo at ng sistema na voucher system kung saan yung lahat ng estudyanteng Pilipino na gustong mag-aral, magkakaroon ng sarili niyang cheque at voucher para siya makakapili kung saan eskwelahan niya gustong pumunta. Gusto niya sa Beda, Ateneo, Lasal, UST, UP, bahala siya kung saan niya gusto. I think that is a better public school system. For the truly, the best educational system we can implement here in the Philippines. Para po tayo. Ang pinakamalaki yung problema ng kabataan ay yung nervyos sa aming damdamin. Ano ba ang mangyayari sa akin pagkatapos sa school? Pagkatapos ng mag-aaral, may nakakapagtrabaho ba ako? Kaya ang pangarap na napakaraming kabataan, umalis ng bansa, na brain drain ng ating sistema. Para po magkaroon ng siguradong oportunidad ng mga kabataan, nag-graduate ng eskwelahan, ng trabaho, na magkaroon sila ng trabaho, gagawa po I will work for ng isang na mapalaya ang kalakalan dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi dapat nakikialam at pinahihirapan ng mga gustong magnegosyo. Dapat suportahan at bigyan ng kapital ang gustong magkaroon ng kapital. Ang mga batang lalaki at babae na mag-aasawa, noong unang panahon po, ang lahat ng mga nag-aasawang bata, binibigyan ng lupa at kapital. Ngayon, hindi po. Lupa mo ng minana, na may nervyos ka pa, baka ilitin sa'yo ng pamahalaan. Pera mo ng kinita, kalahati, kukunin pa sa'yo. Kinita mo na, binawasan na, yung gastos mo, babawasan pa ulit ng tibat. Aalisin po natin ang mga sistema niya. Ang akin pong ilalaban na lahat ng mga tinatawag natin government lands o yung mga lupa ng publiko na hindi naman sa gobyerno, ipamahagi at ipahawak sa bawat isang pamilyang Pilipino. Gustong pagandahin at bukalin ng mga lupang ito sa iyo o gobyerno. Paglalaban ko po rin na imbis na yung trilyon-trilyon na kapital na hawak lang ng mga namumuno at hawak lang ng pamahalaan. Hawak ng pamahalaan, hawak mismo ng taong bayan para sila mismo nangangapital at nakakapagpalago ng sarili. Pagtatrabuhan ko din po ng mga ating pamahalaan, hindi masyadong maraming requirement sa mga taong gusto maghanap buhay. Dito po sa Pilipinas, bago ka makapag-umpisa ng simpleng negosyo, 24 steps po ang kailangan mo i-accomplish. Lahat po yun pupuntahan mo, lahat yun babayaran mo, lahat yun pakikiusapan mo, lalagyan mo pa ang iba doon. 16 na lang daw po ngayon. Regardless, sa dami po ng steps na yan, talagang hirap ka makapag-umpisa. Mag-uumpisa ka pa lang, ubus na ang puhunan mo. Doon po sa Singapore, at sa Hong Kong, at sa Middle East. Mag-uumpisa ka ng negosyo, 4 steps lang. That's why they are the best business nations. Sa akin po palagay, pag sinabing registration, ilagay mo ang pangalan mo, ang address mo, ang negosyo mo, pirmahan mo, bayaran mo, registration. With a simple system, a simplified system, wala nang korupsyon, wala nang lito-lito, wala nang suhulan, wala nang palusutan. Taxes. We have 1,400 provisions in our tax code. Meaning, 1,000 dun sa mga negosyante, 1,400 ways to say na, pwedeng exempted na dyan. Pero tayo po ng mga steady income earners, wala po tayong magagawa dyan. Bago pa po ng sweldo mo, bawas na ang buwis mo. Subukan nyo po, habang kayo lalo na promote, magsisisi ka dahil lalo lumalaki ang kanta sa'yo.
ayaw ko na magtrabaho. Yan po ang aking pagtatrabuhan para sa mga kabataan. Isang pamayanan na mabait, mapagmahal ng tunay sa mga kabataan, sa mga pamilya, na hindi magiging kalaban ng kanilang hanap buhay, subalit magiging supporter nila. Lupa para sa mga kabataan na mag-aasawa at nag-uupisa sa pamilya, mamahagi po natin. Pwedeng ang mga lupa ng pamahalaan, pwedeng pakinabangan, huwag nasisira. Dito lang po sa Tondo. Yung Basekong yan, 55 hectares po yan, na clear. Dahil 20 hektarya lang po dyan na may natayan. E samantala yung mga lupa, yung mga tao nakatira sa tapat na yan, dito lang sa tapat natin. Puro mga squatter. Kaya po naman po itong sihal. I-declare ko yan to be the Baseco Economic Zone or a Free Port Zone. It was my plan and it was my proposal that I laid in the City Council. Yung lugar na yan ay maging free port. Similar to what is in Clark, in Subic, dito sa iba't ibang lugar. Para mapakinabangan po ng mga taga-NCR. Yung lugar pong yan, pag yan naging free port, pwede na magtayo dyan ng mga industriya, lahat ng mga negosyante, whether local or international, and then begin to export and begin to produce. So more developers can come and put up condominiums and homes and schools and churches. Dahil meron ng pambayad ng mga nagtatrabaho na mas naggaganda at magiging maayos ang kanilang katayuan. Kasi po, malaya ang kalakaran ng I will also work for, and this is my fifth priority agenda, for a much gentler and kinder society. A government that respects and adheres to the teachings of the church, not a government that goes head-on and collide with the teachings of the church. Kailangan po ang ating pamahalaan may takot sa Diyos. Kailangan sumusunod sa mga katuruan ng banal na kasulatan at gumagalang sa iglesia. Hindi natin kinakailangan ng pamahalaan na lumalaban sa iglesia. Wala pa ho ang Republic of the Philippines. Nandiyan na sa lahat. Ano yung pagmamalaki natin sa Diyos? Kailangan natin ng pamahalaan. Nagmamahal at gumagalang sa katuruan ng sulat. Yan po ang paglalaban ko mga apostol. Mahalaga. Senador Supremo. Sir, meron mo ba kayong mensahe sa mga butante? Gusto niyo po silang kausapin? Wala pong dahilan para tayo ay patuloy na maghihirap sa ating bayan. Flat tax, ang kasagutan, at isang limitado at mas disipliladong pamahalaan. Kung atin lang pong babawasan ang kapangyarihan ng pamahalaan upang pakialaman ang mga buhay natin at ang hanap buhay natin, mas lalaya po ang ating bayan, mas asenso ang ating bayan. Ako po ay hindi kasing sikat o kasing yaman ng ibang mga kandidato. Bakit ako naglakas loob? Dahil alam ko po na ito lang ang panahon na meron tayong pwedeng magawa para magbago ang ating bayan at ang katayuan ng maraming mamayan at ang sistema dito sa atin. After this, amu-amuhan na naman tayo, tutus-tutusan na naman tayo sa kanya. Wala na naman tayo magagawa sa pamahalaan. Ito lang po ang panahon na meron tayong pwede magawa para baguhin ang sistema at baguhin ang kalakaran dito sa ating bayan. Kaya po ako naglakas loob. Pero ngayon po ako isa ng kandidato, hanggang dito na lang po ang pwede kong gawin. Sabihin sa inyong lahat kung anong gagawin ko. Pag hindi po kayo bumoto, hindi po kayo kumampanya, hindi niyo po pinag-aralan, mabuti pinag-isipan, o nga, na mayroong mas magandang paraan na pwede natin gawin dito sa ating bayan, wala po akong magagawa. Status ko na naman dito. Kaya ako po ay nananawagan sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan, at naghahangad at nangangarap ng pagbabago at tunay na umunlad dito sa ating bayan. Nananawagan po ako sa inyo na kung tunay niyong mahal ang bayang ito, kung tunay niyong mahal ang kinabukasan ninyo, kumampanya, bumoto sa pagbabago, isama niyo na po ako. Akin pong pagtatrabahuan na pag-iitin ng ating pamahalaan, mabang ating buwis, at ang kapangyarihan tunay na maibalik sa
mga pamilya, sa mga individual. Salamat sa oras, oh. Punta tayo kay Director.